Good morning po. Good morning ulit sa lahat ng mga ka-shoppers natin na nakasubaybay po sa atin sa FB Live po at saka dito sa Zoom. Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga po muli. So happy Wednesday po mga ka-shoppers. Ito po muli si Coach RBC. Nandito po tayo sa ating pang-umagang session po mga ka-shoppers. So today is June 26. Ay grabe. Malapit na naman pong matapos ng ating buwan ng June. Okay, ngayong taong 2024 mga ka-shoppers. Ayan. So mas maganda po, umpisahan po natin yung ating araw habang tayo po ay nagpe-prepare sa ating pagkabuhayan, yung mga magtatrabaho, papasok, okay? So mga magninegosyo, nagpe-prepare ng kanilang pagkabuhayan. So while you're preparing mga ka-shoppers, okay? Tapos dun sa mga ka-shoppers naman natin na ang career naman talaga ay ganitong negosyo, nasa sales, ay pwede puntahan rin sa bahan, tayo dito kay EMS. So, ngayong umaga pa lang po, is maganda na po na mapag-usapan po natin yung maraming bagay tungkol sa ating pang-araw-araw na mga activity, mga ka-shoppers. Ayan. So, umaga pa lang po, ay tayo po ay nagpapaalala na sa ating lahat. Ito po muli si Coach RBC. Okay, so Ronifer B. Castillejo. Yan, ang inyong lingkod po ngayon na magpapaliwanag at mag-share ng mga bagay-bagay sa ating umaga po mga ka-shoppers. So, mas maganda na tayo po ay makapagbigay ng magandang mensahe po sa mga nakikinig sa atin ng mga ka-shoppers po natin. So, balita lang natin, ito pong ating Cubao office. So, inaayos po natin yung ating orientation room dito para makapag-invite po kayo, makapagdala na po kayo dito sa ating Quezon City Hub, dito sa may 19th Avenue, Barangay San Roque, Quezon City po, mga ka-shoppers. Okay, so, yung mga guest nyo po, mga invited nyo, ay pwede kayong magsabi na papupuntahin nyo po dito sa lugar natin para at least ma-assist po natin sila, ma-explainan, mapaliwanagan po natin ang kabuuang concept po natin dito kay EMS po, mga ka-shoppers. Okay, so may mga bumibisita na po sa atin sa ating office dito po sa Quezon City po, mga ka-shoppers. Ayan. At the same time, napaka-saya ng kalooban po, mga ka-shoppers, sa patuloy niyong pagsuporta sa ating konsepto kay EMS po, mga ka-shoppers. Talaga namang lahat po tayo ay inaanyayahan po natin na suportahan po natin yung ating konsepto kasi malaking tulong po sa atin ito mga ka-shoppers. Ano po? Kasi po, itong ating konsepto na gagawin, na ginagawa dito kay EMS, tayo po ay magpaparami ng ating mga community, consumers community. So, kailangan po ay makakreate tayo ng malaking puwersa ng mga mamimili, mga consumers. Okay? Kasi napakalalim po ng advocacy po natin kay EMS. Alam naman natin, paulit-ulit natin yung sinasabi at ginagawa. So kung tayo po ay, kasi ang dami po nating pwedeng i-cater ng mga businesses eh. Dami nating pwedeng i-cater na produkto. Lahat po ng uri ng negosyo sa merkado at lahat ng produkto na magaganda na pwede nating mai-market at mailapit sa ating mga consumer. So yung mga consumers naman natin, ito naman yung mga members natin, mga ka-shoppers, ano po, na talaga namang araw-araw po ay gumagastos ng kanilang mga pangangailangan po, mga ka-shoppers. Kaya mas maganda po yan sa ating talakayan po ngayong umaga, lalo nating maunawaan yung lalim ng konsepto po natin kay EMS po, mga ka-shoppers. Dapat lahat po tayo, mga ka-shoppers, ano po, sa inyong mga time zone. So umaga pa lang po ay dapat maaga tayong gumigising, mga ka-shoppers. Kaya lang, siyempre, yung iba po ay meron tinatawag na graveyard shift eh. Mga panggabing trabaho. Di po ba? So may mga nagtatrabaho sa araw. Wala na pinipili kasing oras ng trabaho po, mga ka-shoppers eh. As long na mag-schedule tayo ng ating work load. Ayan, mga work activity po. Kumbaga sa 24 hours eh, wala nang pinipiling schedule. Talagang
buong maghapon po talaga naka-schedule po tayo sa ating mga activity. Kumbaga, minsan nga pag pupunta sa ibang lugar, talagang kinukonsumo natin yung ating oras ng biyahe po. Sa biyahe pa lang po, kumukonsumo na ng ilang oras mga ka-shoppers, di ba? Sa pagpunta natin at pagpasok natin sa ating mga trabaho or may pupuntahan tayong kliyente sa iba't ibang lugar, mga ka-shoppers. So, we need to maximize our time and effort sa mga ganyang activity po, mga ka-shoppers. Kaya nga po, i-maximize po natin dito kay EMS yung ating technology, mga ka-shoppers. Ano po? Kagaya po ng ganito. Although we have also our face-to-face, pero every area po ang gagawin nating face-to-face po, mga ka-shoppers. Kaya lilibutin po natin ang buong Pilipinas para hindi na po kayo mahirapan kasi sa totoo lang sa isang venue, okay? So, lahat kung pupunta po sa isang venue, kukulangin po yung isang lugar. Di po ba? Kailangan masustain natin yung continuous activity po natin. Kaya meron tayong mga ah, nire-record ng mga activities natin, ng mga presentations po natin, kagaya po nito, mga ka-shoppers, ano po. So, almost every day po, meron tayong recorded video na ginagawa. So, ina-upload po natin yan sa ating YouTube channel at ina-upload at natin yan sa Google Drive. Kaya pwede nyo pong may download yan sa Google Drive. At pag na-download nyo na po, kailangan nyo lang ng internet para ma-download. Then once it was already saved to your device, sa inyong laptop, sa inyong desktop, or sa inyong mobile phone or tablet, okay, kahit walang internet ay pwede nyo nang ma-play yung video. So, there's a lot of series of video recording na magagamit nyo po for your presentation. So, being a leader, so pag nag-handle ka, nagmamanage ka ng iyong organizations, so mini-mentoring mo, gina-guide mo yung iyong community, mga ka-shoppers. Ayan. So, pwede mong gamitin yung mga recorded video natin, i-play po natin yan. So, i-prepare lang natin yung ating mga client. Pa-point po natin in sa one venue. Then, pwede kang mag-prepare ng TV monitor, okay, para po mapanood sila sa mas malaking screen. So, pwede nyo po i-play lang at panoorin yung ating mga presentations kay EMS. Para ang gagawin mo na lang po talaga is mag-organize, tapos mag-intro, and then closing. Then after that, Q&A na lang po for clarifications and explanations, detailed ng ating konsepto. Para yung buong presentations, di na po kayo mahirapan magpaliwanag po, mga ka-shoppers. Kaya, yan yung ating pinagsisimikapan. At sa gabi naman po, yung ating 9 PM na schedule, 8:45 pa lang po ay ino-open na natin yung ating link. Okay, yung ating Zoom, yung ating FB Live para at least mapakinggan po tayo ng mga ka-shoppers natin. May time po tayong sinusunod, mga ka-shoppers, because we value our time, every minute, every second of our time. It must be counted. So napakahalaga po ng oras ng tao. Kumbaga, ilang taon lang po tayo dito sa mundo 70 years old, 80, 90, kung papalarin at bibigyan po tayo ng panibagong buhay ng Diyos dito sa araw-araw na paggawa po natin. So, i-maximize na po natin yung time po natin. Okay? So, kung meron tayong magagawa ngayon, wag na po nating ipagpabukas pa. Hindi po ba, mga ka-shoppers, no? So, ang ating mindset, isipin natin, there's no more tomorrow. Para yung effort mo, yung energy mo, ibubuhos mo na talaga. Kumbaga, everyday, talagang binibigay mo talaga yung best mo, mga ka-shoppers. Ano po? Hindi tayo nagsasayang ng oras, hindi tayo nagbabaliwala ng oras, di ba? Hindi yung nagpapalipas na ng oras. Talagang you must do and we must do the most productive thing at any given moment. At any given moment po yan, mga ka-shoppers. Ano po? So, ang sa amin lang dito kay EMS, may share natin, maibahagi ho natin yung mga tamang perspective sa ating paggawa araw-araw po, mga ka-shoppers. Kasi hindi na ho natin mapipigilan yan, mga ka-shoppers. Yung oras, hindi talaga pwedeng mapigilan kailanman. So talagang tatakbo ang oras. Tatakbo yung oras. Yung 6 AM kanina, hindi mo na maibabalik yung 6 AM ng June 26. May 6 AM din po bukas.
pero that's 27. May 6 a.m. din po next Wednesday. Wednesday din yun eh. Pero hindi po siya June 26. So, talagang ano, pag dumaan na yung oras, you can never back the time anymore. So, we need to be maximize it. Okay? So, kaya kailangan, umaga pa lang po ay talagang yung activity mo na naka-schedule. So, gabi pa lang, you have an schedule ahead. So, anong oras ka gigising? Ano yung body clock ng katawan mo na nasanay ka na? So, sanayin po natin na laging maaga. Kumbaga, para maraming blessings at maagang blessings ang ating ma-achieve umaga pa lang po, mga ka-shoppers. Ano po? So, andyan na yung after mo matulog. So, pagkagising mo, dasal muna tayo sa Diyos. Hiling muna tayo ng pasalamat po muna tayo sa Diyos sa panibagong araw. Tapos, humiling po tayo sa Kanya, dumaing. So, para ano man yung ating ninanais ay pagkaloob sa atin ng Diyos, mga ka-shoppers. So, napaka-importante po niyan na yan yung ating ginagawa po, mga ka-shoppers. So, importante kasi yung lahat po tayo ay mamamaximize po natin yung buong oras na meron tayo sa maghapon. Di po ba? Anong oras ka gigising? Di ba? Tapos pagkagising mo, after mo magdasal, ano na yung gagawin mo? Di ba? Yung iba naman na nagtututbrush, yan, naghihilamos, o kaya nagpapahinga muna. Iba naman nagpapainit na ng tubig para magkape. Iba naman nagpe-prepare din, papunta na ng palengke, bibili nilang ulam, bibili ng bigas, bibili ng grocery. Di ba? Iba naman, maliligo, magpe-prepare, magluluto. Marami po tayong mga bagay-bagay na ah, dapat po isaalang-alang sa ating araw-araw na paggawa, mga ka-shoppers, para hindi ma-maximize yung oras. Hindi mo na mababanggit yung ang tagal naman ng oras, mga ganyan, di ba? Alam mo yung sabi nga nila, yung akto ng paggawa, yung wala kang ginagawa. Yan, kumbaga parang waiting time. Sabi ng iba doon, wasting time yung ganun po, yung mga ka-shoppers, di po ba? So, ibig sabihin, yung mga ganong situations, yung mga ganong punto na dapat nating maintindihan at dapat nating maunawaan po, mga ka-shoppers. Okay, yung mga araw-araw na pagkilos natin, araw-araw na paggawa natin, mga ka-shoppers. So, napaka-importante po niyan sa atin po, mga ka-shoppers. Kaya kailangan sa atin po dito kay EMS, pag-aralan po natin na ma-maximize po natin yung oras natin, yung panahon po natin, mga ka-shoppers. So, ano man ang aming naibabahagi sa inyo na idea, training, so i-adapt nyo po yung makakatulong po sa inyo sa pang-araw-araw. Kumbaga, nandito kami para magbahagi, nandito kami para i-share yung magagandang bagay, magagandang idea, di po ba? So, yung mga wisdom na itinatawid sa atin at pinagkakaloob ng Diyos sa atin at naibabahagi naman namin sa inyo po, mga ka-shoppers. So, malaking tulong po sa atin yun. Ako po kasi ay patuloy ako nakikinig at dati po kasi inaaral ko yung negosyo natin eh. Okay, so pag may training yung aming mentor, yung aming sponsor, so talagang kami ay attentive, kami ay nakikinig, mga ka-shoppers. So ano man yung mga magagandang point of view niya, sinusulat namin, sinachat down namin, nire-record namin para meron kaming reference na babalikan at pag-aaralan po, mga ka-shoppers. So it's a continuous learning process. Para nag-aral tayo ng elementary, 'di ba, ng high school, ng college. Siyempre papasok tayo sa ating eskwelahan, 'di po ba? We need to learn. So stepping stone po yung preparatory, yung nursery, yung kinder, then magi-grade 1 tayo. Ayan, grade 2, grade 3, grade 4. Ano yung ating natutunan? Ano yung ating nalaman? Di ba? Siyempre, pinapaaral tayo ng magulang natin, binibigyan tayo ng baon araw-araw, pambayad ng tuition, ng project, etc. So, yung effort ng magulang mo na ma-prepare, yung effort ng magulang mo na i-ready at i-provide lahat ng mga needs mo habang nag-aaral ka, mga ka-shoppers. So, i-appreciate po natin yung effort ng ating magulang po, mga ka-shoppers. So kasi sila po yung nag-provide sa atin para tayo paaralin. Di po ba, mga ka-shoppers? Ano po? Tayo naman, edi aralin natin. Di po ba? Aaralin po natin eh. Kung ano yung tinuro ng ating teacher, tagapagturo po sa atin po, mga ka-shoppers. Di po ba? So yun yung ating titingnan doon.
aralin po natin yung mga subject na tinuturo sa atin ng ating teacher. So, importante po yun. So, hanggang sa meron tayong first grading, may second grading, may third grading, may fourth grading, di po ba? May mga ano tayo eh, may mga grades tayo eh. Di ba? Yan yung ating pinapakita sa ating magulang as a return of kumbaga yung balik natin sa ating mga magulang nung nag-aaral tayo. So, ang pagmataas ang grades mo, so proud ang ating mga magulang, di po ba mga ka-shoppers? Ayan. Hanggang sa pag-graduate ng elementary, andyan yung merong honor ka, may best in ganito ka, may top ka, di po ba mga ka-shoppers, di ba mga ganon? So, yun yung ating ano eh, pinagsusumikapan. Dapat bata pa lang tayo, nahahasa na tayo na maging open sa knowledge. Mahasa tayo na maging interesadong matuto sa mga iba't ibang bagay po mga ka-shoppers, di po ba? Kaya pagdating ng high school, secondary level, so meron nga tayong K to 12, di po ba? Kasi that is worldwide standard, yung K to 12. Kaya ang Pilipinas daw ay kulang po sa 2 years eh. Kasi dapat total niyan na 12 years, di ba? 12 years ng, bali 6 years elementary, tapos 6 years din po ng secondary, mga ganyan. Pero siyempre, naabutan namin, 4 years lang yung high school, di ba? May first year, second year, third year, fourth year, di ba? May ganun eh, di ba? So, yung teacher, pag nakagraduate ka ng high school, sabi ng teacher ko, yung pinaalala sa amin, sabi niya, um, nung preparations lang po kasi yan, yung ating high school. So, kung ikaw ay valedictorian, salutatorian, honoror, yan. Eh, siyempre, tatanungin ka, ano gusto mong maging? Yan. Anong kurso mo na kukunin? Kasi doon ka na magla-line doon sa naging interest mo eh. Kasi kung ano yung naging interest mo mga ka-shoppers, ano yung naging interest natin nung ating nag-aaral tayo mga ka-shoppers. Okay? So yung naging interest natin nung nag-aaral tayo, dun yung magiging basis ng ating kukuning kurso sa pag-aaral naman natin ng kolehiyo. Ayan, kasi mawawalay ka na dun sa alma mater mo eh. Kasi siyempre, elementary high school, nilalakad mo lang papuntang eskwelahan, di po ba? Ayan, nilalakad mo lang, tapos minsan sumatrakay ka ng tricycle, papuntang school, may naghahatid sa'yo, may susundo, ayan, may mga ganun eh. Pero nung college ka na, andyan na po yung mga university. Di po ba mga shoppers, no? Andyan yung mga university na ating mga pinag-aaralan, yung ating mga na matututunan. Kung anong kurso ang pag-aaralan mo. Kung magdo-doktor ka ba, magiging engineer ka ba, di ba? Seaman ka ba, IT ka ba? Ayan, so marami na po kasi mga nag-aaral. So siyempre, may kaakibat na naman yan na panahon, gugugulin na oras. Siyempre, may perang katapat kasi may tuition fee na naman. Baon mo araw-araw, transportation mo araw-araw po mga ka-shoppers. Ayan. So, there will be a preparation of everything you want to achieve. So, kung meron kang gustong ma-achieve, makuha sa mga bagay-bagay po mga ka-shoppers. Ayan. So, ina-acquired po yun. Ibig sabihin, para maging engineer ka, dapat tapusin mo yung kurso ng pagiging engineer. Nakukuha niya po mga ka-shoppers. Ano po. So, yun talaga. Siyempre, sabi nga ng iba, talagang mag-aaral ka ng mabuti kung gusto mong nasa top contender ka eh. Di po ba? Ibig sabihin, nasa top list ka. Kaya after mo graduate, hindi naman dun yun eh. Kasi may board exam pa yan mga ka-shoppers. Kukuha ka ng licensure exam eh. Di ba? Yan, ganun din. Even yung mga nag-abroad, mga seaman,
yung mga nurse natin, di ba? Kumbaga, meron yung kailangan licensed nurse ka eh. Ayan, may mga ganon. Tapos, syempre, yung iba naman, may mga businesses, di ba? May mga business course eh. Business administrations, di ba ba? Kumbaga, marami ano eh. Iba naman, nag-aaral ng HRM, Hotel and Restaurant Management. Iba naman, nasa technology tayo. Ngayon, nag-aaral naman ng programming. Yan, marami po kasi mga bagay-bagay na pinag-aaralan natin sa ating school days. Ngayon, after we graduate ng college, kaba sabi nga ng teacher ko, pag graduate mo ng college, welcome to the real world. Parang ganun, di ba? Okay? So, welcome to the real world. Umpisa pa lang yan ng totoong buhay, sabi nga. Kasi nasa sayo na eh, mapupunta na sayo lahat ng obligation. Nung elementary ka, ang obligasyon mo lang mag-aral, pumasok, pag-uwi, mag-aral, kumain, maghugas ng pinggan, maglinis ng bahay. Ayun lang po eh. Wala kang iintindihin sa iyong financial needs. Yan, financial needs. Kaya, yung iba, ano eh, sa totoo lang, tinatamad daw mag-aral. Ano ba naman yung hirap-hirap mag-aral, mga ganun-ganun, sabi diba, yung mga estudyante. Kasi ang daming estudyante, yan ang kanilang litanya eh. Yung kanilang mga mensahe lagi na lumalabas sa kanilang mga bibig, mga ka-shoppers eh, di po ba? Pero yung mga graduate na at mga nag-i-start na magtrabaho, mga ka-shoppers, alam mo pag nag-i-start ka na magtrabaho, doon mo na marirealize eh. Yung talagang totoong takbo ng buhay. Bakit? Yung mga bayarin mo ng kuryente, ng ilaw, ng internet, na dating hindi ikaw yung nagpo-provide, yung magulang mo. Ikaw na ngayon yung, di ba? Yung magulang mo na dating nagpo-provide ng financial needs nyo, mga pangangailangan at panggastos araw-araw. Di po ba mga ka-shoppers, ano po? Yung magulang natin yung talagang nagpo-provide. Sila yung naghahanap buhay. Eh, ngayon, nakagraduate ka na, naging college ka. Di ba? After mo mag-college, magwatrabaho ka na, mag-a-apply ka na eh. Andiyan na yung magpapasa ka na ng credential mo, mga ka-shoppers. So habang nag-aaral ka, minsan mga ka-shoppers, minsan OJT pa lang. Sinasanay ka na po mga ka-shoppers. Ano po. So yun yung mga reality ng buhay po mga ka-shoppers. Reality yun eh. So kailangan na tayong magtrabaho. Ano man yung field ng ating trabaho po mga ka-shoppers. Ano man yung field ng ating income opportunity. So ang bottom line yan, lahat tayo mga ka-shoppers, anything we earn, 'di ba? It will go to expenses. Kumbaga mapupunta sa gastos yung ating mga kinikita kasi may mga pang-araw-araw tayo na pangangailangan. So andyan na ikaw na yung nagbibigay sa magulang mo. Pag meron ka ng asawa, po-provide mo na yung financial needs ng asawa mo, ng mga anak mo. Yan. So ikaw na talaga yung magtatrabaho eh. Kumbaga, minsan nga, ikaw pa yung breadwinner po, mga ka-shoppers. Pag sinabi kasing breadwinner, provider ka, ikaw yung may trabaho, ikaw yung kumikita, ikaw yung nagpapaaral sa mga kapatid mo, mga ganun eh. So, ibig sabihin, sa magkakapatid, minsan, kung sino yung mayroong magandang pagkabuhayan at kinikita, siya yung nagiging breadwinner. Minsan nga, dumadating pa sa point na humihinto yung isa para lang makapagtrabaho dahil yung magulang wala nang capacity magtrabaho kaya yung anak ang nag ako ng responsibilidad para sa pamilya. Kaya magtrabaho na lang ako para ikaw na lang yung mag-aral kapatid, ganun. Di po ba? Siyempre yung kapatid, pinaaral ng kapatid. Mga ganun. So minsan napag-iwanan niya yung karir niya. Kumbaga hindi na siya nakapatapos ng pag-aaral kasi nagtrabaho na siya para lang ma-provide po yung mga pangangailangan ng magkakapatid. Mga ganyan. So, bakit natin to pinag-uusapan? Kasi, yun po yung reality ng buhay po, mga ka-shoppers. Eh.
Kumbaga, suki na tayo lahat ng gastos. Kaya dapat nating ma-realize, mga ka-shoppers, yung gastos araw-araw, ano yan eh, hindi na mawawala yan eh. Kumbaga, parte na yan ng buhay ho natin. Maliit na bata pa lang tayo, inuutusan na tayo ng nanay natin pabilihin ng suka sa tindahan. Ibig sabihin, umaga pa lang, napapractice ka na ng paggastos, ng pagbili. Kaya na sabi ng mga magulang, hinay-hinay sa paggastos. Diba? Dapat may disiplina ka rin sa paggastos. Hindi basta bili ka ng bili kasi hindi naman daw yung pera, pinupulot lang kung saan-saan. Pinagtatrabahuhan yan mga ka-shoppers. Eh. Tingnan niyo po bakit kailangan nating pahalagahan yung kinikita ng nagtatrabaho sa pamilya ho natin. Pag-usapan po natin yan mga ka-shoppers, ano po? Yung provider, yung magulang mo, pwedeng ikaw, pwedeng kapatid mo, pwedeng yung asawa mo, yung membro ng pamilya mo, or kung sino man yung kasama niyo po sa bahay na nagtatrabaho at nagpo-provide. Nakukuha niyo po. Tingnan mo, kung ikaw estudyante, para ma-realize mo. Kung ang tuition fee mo sa eskwelahan, magkano? Magkano ang tuition fee? Di ba? Pag hindi kayang bayaran ng buo, magda-down payment, then babayaran mo lang yan, di ba? Ng staggered payment hanggang sa ma-full paid mo within the school period. Yung ida-down payment mo, kung magkano man yung down payment, may down payment na 10,000, na 5,000, depende kasi sa school. Kung ilang percent yung magiging down payment para makapag-start ka mag-aral. Nakukuha niyo po. Kung yung sweldo ng magulang mo, minimum lang, 575. Kung 5,000 yung tuition fee mo, yung down payment mo, imagine mo sa isang araw, sa 500 na lang na sweldo ng iyong magulang. Kailangan siyang gumising ng umaga, magtrabaho ng 8 hours sa isang araw. So, for 10 days para ma-provide yung 5,000 pesos para lang meron kang ipang down payment doon sa tuition fee mo bilang nag-aaral. Ako kuha niya po mga ka-shoppers, di po ba? Ngayon, pagdating naman doon sa kuryente, kaya minsan yung iba walang pakundangan sa paggamit ng kuryente. Yung electric fan iniiwanang nakabukas. Yung TV maghapon nakabukas. Di ba? Nakukuha po natin, marami tayong mga gastusin. Eh. Yung refrigerator bukas ng bukas. So nakakakonsumo ng kuryente yun. Kung dumating yung kuryente mo ang bill mo ay 2,500. Imagine mo yung nagpo-provide sa inyo ng financial needs, financial supports. Kung 2,500 yung bill ng kuryente, kung 500 ang sweldo ng isang nagtatrabaho, 5 araw niya yung pagtatrabahuhan, pagsusumikapan, yung 2,500 para kitain, para lang pambayad doon sa Meralco. Nakukuha niyo po. Kaya minsan i-appreciate po natin yung nagtatrabaho sa pamilya natin. Lalo na kung ikaw ay walang trabaho. Wala ka nakukontribute. Minsan yung wala pa nakukontribute, siya pa hari ng bahay. Siya pa reklamador sa pagkain eh. Nakukuha niya po. Pag bibili ka naman ng isang sakong bigas, yung tigta 25 kilos na lang. May mabibili ka 1,500, may 1,400, may 1,600. Depende sa klase ng bigas pa yan. Imagine nyo, para makabili ng isang sakong bigas, 1,500. 3 araw pong magtatrabaho yung pamilya natin. Di po ba mga ka-shoppers, ano po? So, ibig sabihin, 3 araw siyang magtatrabaho. So, 3 araw na talagang dedicated sa work yun. Tapos, i-appreciate mo yun. Tapos, syempre, pag magsasaing tayo ng bigas, mga ka-shoppers, dapat, walang nasasayang na pagkain. Di ba? Magsasaing tayo ayon dun sa ating capacity na kakainin. Huwag natin sasayangin yung kanin na naluto na. Tapos, minsan, yung iba sandok lang eh. Ang daming natatapon na kanin eh. Di ba? Sa isang kainan pa lang,
Ilang kutsara na yung nasasayang na pagkain. Yung iba hindi inuubos. Alam niyo po yung butil ng bigas. Hindi tayo pwedeng makakreate ng butil ng bigas na totoo eh. Oo, yung iba imitation, di ba? Plastic yung rice. Pero yung totoo talagang galing doon sa palay. Kahit isang butil hindi tayo makapag-create kasi grabing pagtatanim ng mga magsasaka. Iba katwira, binayaran ko na naman eh. Oo nga, binayaran mo ng pera, katapat. Pero yung pagod nung magsasaka, nung tinanim na yan, dapat na-appreciate natin yun mga ka-shoppers. Kasi minsan, hindi natin na-appreciate yung mga bagay na gano'n. Kasi hindi naman napag-uusapan eh. Hindi naman tinatapik talaga sa mga usapan na ganyan kalalim yung mga ganyan. Hindi natin naiintindi at nauunawaan. So, appreciate natin yung mga kababayan natin na nagsasaka ng bigas. Di po ba mga ka-shoppers, ano po? Kaya huwag nating sasayangin. Minsan kakain tayo sa restaurant. Dapat orderin mo lang po yung pagkain na kaya nating ubusin. Di ba? Kaya nga sa mga eat all you can, pag kumain tayo, yung leftover may bayad eh. Kaya nga kailangan lang preserve lang yung kaya mong kainin. Di ba? Yun lang yung isa-serve mo eh. Yun lang yung kukunin mo. Di ba? Huwag tayong magsayang ng mga pagkain kasi maraming nagugutom po mga ka-shoppers. Maraming walang makain. O ikaw may pambili. O di salamat sa Diyos. Pero wag mo namang sayangin yung porket may pambili ka, yung pagkain nakakakita ko sa mga kainan eh. Ang daming tira eh. Di ba? Oh, kakainin lang ng konti, titira na yung ulam. Tapos ang daming tirang kanin, sayang. Yung iba naman hihingi ng sabaw. Titikman lang pala yung sabaw, di naman pala kakainin. May iba naman na pwede pang makahigop ng sabaw, o-order ng isang ulam, 5 na silang kakain doon sa isang ulam. Hingi na lang ng sabaw para pang lasa doon sa kanin. Di ba mga ganun mga ka-shoppers? So, didisiplinahin natin yung sarili natin. Hindi porket meron tayong capacity kumita ng malaking pera, magsasayang na po tayo ng mga gastos. Sabi naman ng iba, pinaghirapan ko naman, akin naman yan. Oo, nandun na tayo. Pero remember, sayang po yung, di ba, pwede naman nating maitulong sa kapwa-tao natin yung mga bagay na ganyan. Kaya yung iba, nag-outreach program. Di ba, nagpipiding program. Nagbabudget ng isang kalderong sopas, tapos nagpapakain doon sa mga kapuspalan. Di ba? Oh. May mga ganun eh. May mga ganun talagang pagkakataon mga ka-shoppers, di po ba? Ginagawa talaga nila yun. Pero, what I'm trying to point out, kaya natin pinag-uusapan yun, i-value po natin yung pinaghirapan ng pamilyang nasa loob natin na nagtatrabaho. Para yung kanilang mga kinikita, may mapuntahan naman na maayos mga ka-shoppers, di po ba? May mapuntahan. Kasi para at least, yung dapat na mapuntahan, okay? Yan. Para may mapuntahan po mga ka-shoppers, kailangan po ma-appreciate po natin yung mga ganyang bagay. Dapat po kasi talaga na pag-uusapan yun eh. Kasi para at least ma-realize po natin. Nakukuha po natin mga ka-shoppers. Ayan. So yun yung isa sa mga bagay na dapat nating maunawaan sa pang-araw-araw na ating paggawa po mga ka-shoppers. Hindi po ba? Appreciate po natin. Hindi ho biro yung kitain yung pera. Hindi naman kasi pinupulot lang ang income eh. Pinagtatrabaho ko yun eh. Actually, as much as you wanted. Pag kumita ka, parang hirap gastusin eh. Kasi pinaghirapan mo. Pero yung mga hindi pinaghirapan, yung pera binigay lang sa kanya. Hindi naman siya yung nagtrabaho, hindi siya yung naghirap. Aba kung gumastos. Kaya nga yung ibang mga OFW, nakakalungkot lang. Hindi natin alam, kulang na sa tulog, hindi kumakain sa oras, double-double job, para lang kumita, may mapadala dito sa family. Ito namang pamilya natin dito sa Pilipinas. Karamihan natin, nakala natin, ganun-ganun na. Nung pinadalahan ka na ng pang-alawas, pinadalahan ka na ng panggastos, di ba? Oh, hindi mo malang makamusta yung magulang mo dun sa abroad, kamag-anak mo dun sa abroad, di ba?
na kamusta na siya, nakakain na ba siya, okay ba siya, healthy ba siya, wala ba siyang sakit, nakakatulog pa ba siya ng maayos, o di ba ba? O, akala kasi natin yung buhay sa abroad ganun kadali eh. Hindi eh. Iba kultura doon, iba lahi doon, iba ang amo doon. Yung lifestyle doon, iba din. Gumagastos din sila doon. Minsan to the point na yung buong sweldo nila ipadala lang sa Pilipinas eh. Tapos nagsa-sideline na lang sila para meron silang panggastos nilang personal doon, mga ka-shoppers. Yung, minsan makakaalala lang tayo kung kailan padala eh. Kung kailan padala ng swelduhan ng 15-30, saka mo lang kakamustahin yung nasa abroad. Di ba? O, tawag ng tawag, text ng text. Minsan galit pa eh. Asan yung padala? Bakit wala ka bang pinapadala? Mga ganun, di ba mga ka-shoppers, ano po? O, kala mo may pinatagong pera eh. Di ba? O, bakit? Eh, una-una mo yung luho mo eh. Dapat nga binabudget mo yan. Yung, yung gagastusin mo sa pamilya mo, mga ganun. Nakukuha po natin mga ka-shoppers, di po ba? So yun, dapat nating ma-realize din po yung mga ganyan. Kaya lang, siyempre, hindi naman porket tayo yung nagpapadala, di ba? Eh, minsan, may pangangailangan ng pamilya. Minsan, mahirap din mag-budget ha, kung ikaw yung nagba-budget sa pamilya mo. Halimbawa, ikaw yung asawa. Yung lalaki nagtatrabaho. Tapos pag sumweldo yung asawang lalaki, binigay doon sa asawang babae. Eh, yung asawang babae po, mabigat din ang trabaho niya kahit hindi siya yung ah, ah, financial provider. Okay? Hindi siya yung nagpo-provide ng panggastos sa pamilya, yung asawang lalaki kasi siya yung nagtatrabaho. Pero yung magulang, hirap din na. Paano niya babudgetin yung sweldo ng asawa doon sa pang-araw-araw na kanilang pangangailangan? Baon pa lang ng anak, magkano na? Tama? Oh. Tapos umaga pa lang, bibili na yan ng pagkain, ulam, bigas, something. Kaya, napaka-nakakabilib doon sa mga nanay na bagamat maliit ang sweldo ng kanilang asawa, eh, napagkakasya't sapat sa kanilang pangangailangan. Bago pa yung sweldo nandoon. Ibig sabihin, talagang pinagkakasya niya yung sweldo ng asawa niya bago padarating yung next na sweldo ng asawa. Eh, iba hindi eh. Galit pa eh. Diba? Dagdagan mo naman yung binibigay mo eh. Kulang na kulang. Nangungutang pa ako. Galit pa yung asawa, di ba? Ah, syempre, pag kinopos ka talaga, eh, mangungutang ka. Yun yung recourse. Kaya lang naman nagagawa mong mangutang, eh, kulang nga yung pumapasok na kita. Kaya nga, nakakatuwa po, salamat sa Diyos, may EMS eh. Bakit? Yung ginagastos mo, pwede mo nang pagkakitaan eh. Nakukuha niya po. Di ba sa mga EMS na natin, mga nakikinig na natin kay EMS. Di po ba? Kasi yung mga dati nating mga pinagagawa, basta lang gumastos, wala na eh. Kayo mga bago nakikinig po sa atin ngayon kay EMS, marirealize nyo eh. Malaking tulong po yung platform po natin na habang bumibili ka ng bigas, itlog, mantika, toyo, grocery, etc. Basta usapang gastos, dapat ikaw na consumer, kasama ka sa kumikita. Nakukuha po natin yung punto na dapat sa kabila ng lumalaking gastusin at tumataas na bilihin, dapat yung kita mo tumaas din, yung sweldo mo tumaas din. Paano tataas? Dapat madagdagan. Hindi yung magdi-demand ka sa kumpanya na, 'di ba? Ang sweldo taasan, ganito, ganito. Siyempre, i-consider mo rin naman yung company kasi ilan kayong pinapasweldo. Yung iba niyan, tatamad-tamad pa nga sa trabaho. Bakit? Magtamad ka man, magsipag ka man, ang sweldo ninyo parehas. Parehas kayong rack and file eh. 'Di ba? Pagdating ng swelduhan, may payroll kayo. Tatanggapin nyo dun sa HR. O, 'di ba? O, yung isa ang sipag magtrabaho. Nasa restaurant. Parehas silang waiter. O, 'di ba? Parehas silang cashier. O, parehas silang cook. Parehas silang dishwasher. O, parehas silang server. O, so, ibig sabihin, may mga pare-parehas ng trabaho. Oh, sa isang supermarket naman, pare-pareho silang bagger. Nakukuha niyo po, mga ka-shoppers. So, para silang gwardiya. Aba,
Yung gwardiya daw, sabi niya, yan ang isa sa pinaka magaan na trabaho, tatayo-tayo lang. Ay, hindi ah. Yung tumayo ka maghapon doon sa pintuan, nakakapagod yun. Di ba? Mag-check ka ng mga gamit. Bakit? Yung security ng mga pumapasok doon sa grocery, doon sa supermarket, nakasalalay sa mga gwardiya. Kaya huwag nating meminusin na gwardiya lang yan, mga ganun, di ba? Sabi niya, yung bumbero, kung kailan lang may sunog, saka lang. Hindi, all the time yan, naka-standby yan. Alerto yan, all the time. Kasi pag biglang tawag, kailangan prepare sila lahat. Kaya nga, 1 minuto, 5 minuto, 10 minuto. Pag tumawag sa kanila, dumarating yung bumbero. Ang bilis niyan. Isang tawag lang siya, "Wah!" May sarena agad, hindi po ba? Oh. O yung mga polis natin, mga PNP, di ba? Hmm. May kanya-kanya silang functions. Meron doon sa opisina, meron sa field, may nagro-ronda. Ginagawa nila yung part nila. Teacher din. Sabi ng iba. Yung teacher nga, yung tinuturo, pare-parehas lang. Paulit-ulit lang, taon-taon. Siyempre, may curriculum yun. Hindi naman porket paulit-ulit yun. Yun at yun na lang din naman lagi. Iba naman yung mga estudyante nila. Taon-taon, iba din yung kanilang tinuturo ang estudyante. O, di ba? Iba-ibang behavior. May mga estudyante ka na talaga na ang babait. May estudyante naman na talaga namang salbahe. Ang hirap din ng part ng isang teacher, ha? Nakukuha niyo po yung point. Oh. See? O, yung mga public official naman natin, si Kapitan, si Kagawad, o yung mga tanod, di ba? O, ang hirap din yan, ha? Kasi araw-araw may activity yan doon sa barangay. Kailangan mo yung desisyonan. Tulungan yung mga kabarangay. Marami yung mga functions talaga eh. Mapa-public, public, mapa-private. Marami tayong dapat na i-consider dyan, mga ka-shoppers. Pero ang bottom line, ano man yung field ng trabaho natin, government ka man, private ka man, kumikita ka man ng malaki o maliit man kinikita mo, lahat po tayo, pare-parehas tayo lahat, consumer. Alipin po tayo lahat ng gastos. Kaya disiplina din po sa mga kinikita po, yung mga hindi naman nagtatrabaho, pero nakasandal doon sa pamilyang nagtatrabaho. Yan, isipin natin yung hirap, pagod. Imaginin mo gigising ng umaga, tulog ka pa. Nakakain na yung pamilya mo, ikaw tulog pa. Di ba? Oh. Tapos pagising mo bet ito na lang yung ulam, ganyan, ganyan, ganyan. Biri mo, wala nang trabaho. Oh. Wala namang ginawa maghapon. Nanood lang ng teleserye. Galit pa. Hindi mo ba naisip yung pamilya mo babiyahe, makikipagsiksikan sa tricycle, sa jeep, para lang makapasok ng trabaho at sumweldo ng para lang may pangswel may sweldohin para may pang-provide sa family. So dapat ma-realize din natin 'yun. Kaya we need to appreciate yung family members po natin na nagtatrabaho para sa atin. Kaya kahit bata ka pa lang, estudyante ka pa lang, dapat marunong ka ng disiplina sa sarili mo. Yung baon mo, tipirin mo. Yung baon mo, budgetin mo. Kung binabaonan ka ng magulang mo 100, 150, para lang sa pamasahe at pagkain mo. Aba, ang estudyante mo, sabi ko nga kung magtabi ka ng 20 pesos araw-araw, in 1 month, that is 600 pesos. In 1 year, that is 7,200. O, di after mo graduate ng 4 years, pero kang 28,000. Di ba? Nakakukuha niya po, mga ka-shoppers. Oh, di ba? Comment kayo dyan sa FB Live kung hindi tama yung sinasabi ko. Di naman pagka-graduate, meron kang 28,000 estudyante after 4 years of schooling sa college. Ay di pag-graduate mo, nung graduate ka na, di ba ang sarap ikaw yung tatawag sa magulang mo. Yayayain mo sila sa restaurant. Matreat ko kayo dahil napag-graduate nyo ako. Di ba mga ka-shoppers? Ako magpapakaya, ako magbo-vlog. Hindi yung, nakagraduate na ako, magulang. Nay, tay, yung pangako nyo, yung hinihingi ko sa kanya laptop, dapat mabigay nyo, graduate.
Imaginin mo, yung 4 years na pagsakripisyo na pinrovide yung pangangailangan mo, tapos hinga mo pa ng laptop pagka-graduate mo. Oh? Oh, minsan, siyempre, wala ka pa raw trabaho eh. Eh kung madiskarte ka lang, makakaipon ka eh. Nakukuha niyo po, mga ka-shoppers. Eh nag-board exam, pasado! O, dapat nung pasado ka, ikaw pa mag-blowout eh. Di ba? O, yung nakagraduate eh. O, anong bibigay niyo sa akin? Pasado ako. Eh, nakapasa ka pa lang naman. Hindi pa yun yung umpisa. Ay, hindi pa yun yung ano. Hindi pa talaga yun. Mag-uumpisa ka pa lang, I mean. Kasi talaga dyan na yung mga project na papasok eh. Doon ka na mag-i-start makatulong sa pamilya mo eh. Di ba? Hmm. Dapat you must be proud. Dapat proud ka sa magulang mo na sila yung naging way para makagraduate ka at makapag-board exam at makapasa ka. Sa tulong nila. Una sa lahat, salamat sa Diyos. Hindi naman sa sarili nating kakayahan kasi binigyan tayo ng talento ng Diyos, mga ka-shoppers, hindi po ba? Yun yung dapat nating ma-realize sa ating buhay. Tama. Alam nyo, dito sa mundo, pinanganak tayo na, siyempre alam natin ang sanggol, walang malay yan. Walang malay ang sanggol. Ang sanggol, hindi yan mabubuhay nang walang aruga ng magulang. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki sa magulang. Bakit? Pinadede ka nung pinanganak ka. Pinagatas, pinakain, binantayan, inalagaan, kinarga, dinuyan, hinele. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki sa ating magulang kasi hindi ka mabubuhay kung wala yung magulang mo. Kaya kung inalalayan ka man ng magulang mo nung bata ka, dahil nag-uumpisa kang maglakad, nadadapa ka pa, gumagap, andyan yung magulang mo nakaalalay sa iyo. Sinusubuan ka pa. Kaya kung may magulang tayo na medyo may edad, mahina na pangangatawan mga ka-shoppers, may sakit na, dapat nakaalalay tayo sa kanila. Tapos pag nagsasalita yung magulang, ano yan, ano yan? Minsan galit ka pa eh. Eh, si mga sinasabi mo, hindi ko maintindihan. Mimi ko pa galit. Eh, nung bata ka rin naman eh. Che, 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 che. Ano yun, anak? Turo ka nga ng turo eh. Yun, ano yun, ano yun, ano yun, ano yun? Yung magulang mo, iniintindi ka eh. Tama po ba mga ka-shoppers, di ba? Oh. Hindi nga, pinipilit maintindihan ng magulang yung gusto mong sabihin. Natutuwa pa yung magulang. Ay, ang galing niya na magturo. May isip na yung anak ko nakakaunawa na, mga ganun. O di iniintindi ka ng magulang mo, eh di dapat naman paglaki natin. Kung magulang naman yung ating alalayan, intindihin din natin sa kanila, sa kanilang katandaan. Tayo naman yung magpakain sa kanila, mag-alaga, magsubo. Tayo naman yung aalalay sa kanila habang naglalakad kasi mahina na yung tuhod. Nakuha po natin mga ka-shopper. Di ba ang sarap alalahanin? Ang sarap ng mga ganyang punto, yung mga ganyang bagay. Di po ba mga ka-shoppers, ano po? Yun yung mga ano, yun yung mga dapat ma-realize natin sa buhay natin po mga ka-shoppers. Kasi siyempre, sa kabila ng paggawa ng mabuti, manganganak pa po yan ng another kabutihan. Eh yung masama nga, nanganganak eh. Sabi ko nga sa napag-usapan natin nung nakaraan, eh, nagnakaw ka. Eh kitang-kita sa CCTV camera, nagnakaw ka naman talaga. Eh nung nai-inquest ka na, hindi ko ginawa yan. O di, nagnakaw ka na, nagsinungaling ka pa. Nanganganak eh. Eh yung paggawa mo na buti, kahit social media mo pa yan yung pagtulong, may nakakita at mga nakapanood at naantig ang puso. Wow, nakaka-proud naman yung ginawa niya. Yung iba,
yung masasamang utak, pakitang tao lang yan. Pampataas lang ng views yan. Hindi ganoon mga ka-Shopee. Eh, yung masasamang gawain nga, sino-social media pa eh. Eh, mas lalo mo naman i-social media yung ano, mabuting gawa. Nakukuha po natin. Hmm. Yung magulang natin, regaluhan natin ng kahit papaano. Bilang mo ng bagong duster. Nakukuha niya po. O kaya, pag kayo may mga asawa na tayo, dalawin natin yung magulang natin, dala ka ng isang sapong bigas. O, di ba? Hindi natin kasi nakakasama lahat eh. Di ba? Minsan, hindi natin kasama yung magulang natin. Malayo sila sa atin, mga ka-shoppers. So, may communication na naman, may tawag na. Yung nanay ko dati, keypad lang ang hawak na cellphone. Sabi, ma, gusto mo ba ng ganitong cellphone? Yung touchscreen. Ay, ayoko niyan, hirap niyan. Mas buti pa yung keypad, kahit di ako nakatingin, kaya ko mag-text. Mga ganun ba? Sabi ko, ma, mag-ano ka na, create ka na ng messenger para mag-video call tayo. Ay, ang hirap niyan, dahil pipindutin, di naman ako sanay dyan. Ay, tawag na lang, okay na yan, marinig ko lang boses yung mga anak ko, okay na ako dun sa magulang. Sabi ng magulang namin. O, di ginawa ng kapatid ko, yung Facebook account. Ayaw pa talaga ng magulang ko kasi hindi niya siya eh. Aba, nung natuto mag-Facebook eh. Siya na nag-post, siya pa nag-like, siya pa nag-share. O, di ba? Natuto na magpipindot-pindot eh. Tapos minsan pag tumatawag, di ba? Oh, kasi video call, video, anak, video. Ano, nag-uusap kami ng magulang na, haba ng usapan eh. Talagang siyempre, moment na yun eh. Siyempre, sa kanilang katandaan, gusto nilang makausap yung kanilang mga anak. Dahil siyempre, malayo nga eh. Lalo na kung may mga asawa na yung mga anak. May anak na, may asawa na. Siyempre, nandun na yung attention. So yung magulang, naghahanap din niya ng attention ng anak. Siyempre, lalo na kung wala na yung kabiyak, wala na yung tatay, wala na yung nanay, nag-iisa na lang sa buhay. Di ba? So, huwag naman natin iwanang mag-isa. Samahan natin. Di ba? Kumbaga, tayo naman po yung aalalay sa kanila, mga ka-shoppers. Yun po, yun yung ating mga napag-usapan, mga na-share, na ibahagi po sa atin sa oras na ito po mga ka-shoppers. Malaking bagay po talaga ito. Basta tayo po ay tulong-tulong lang po sa paggawa ng mabuti sa lahat ng pagkakataon po mga ka-shoppers nang walang hinihinging kapalit. Ayan. So, umpisahan po natin doon sa pamilya po natin. Yung mag-unawaan, mag-intindihan, mag-alalayan, mga ka-shoppers. Ayan. Dapat intindihin natin. Sabi nga dito ni Coach Marlene. Pero may mga anak na walang paki, lalo na kung walang mamamana. Hindi po ba? Oh, eh, wag niyong gayahin yung mga ganun, di po. Yung iba kasi nandyan lang sa magulang kasi may mamamana. Kung kailan nagbibilin na, saka present. Hindi po ba, mga ka-shoppers? Hmm. Dapat hindi ganun. Kasi nung wala ka pa naman, di mo rin pwedeng ipagmamalaki. Eh, eto ay sa sariling sikap ko. Remember, bago ka nakarating sa sitwasyon mo, di po ba? Alam nyo, minsan, may dagdag ko lang ng konti. May napanood kasi akong segment eh. Yung anak na naampon, inampon. Tapos, doon sa nag-ampon, siyempre, nagdibinata na, nagdalaga na, di ba? Eh, siyempre, tinuring niyang, alam niyang tunay na magulang niya yung nag-ampon sa kanya na mag-asawa. Abay, nung nagkaedad na eh, nung nalaman, ampon pala siya. Aba, naghahalin pa siya doon sa, ano, sa nag-ampon sa kanya. Nilihim daw sa kanya. Sabi ko, walang utang na loob ito. Biro mo, hindi ka kaano-ano. Pinaaral ka, pinakain ka, inaruga ka. Pinubay yung pangangailangan. Bagamat inampun ka, itinuring kanilang tunay na anak. O di ba dapat pasalamat sa Diyos yun? Hindi mo kaano-ano, inaruga ka.
Di po ba? Eh doon naman sa magulang, maring ang gusto niya magkaroon ka lang ng mabuting buhay, magandang kasi sa capacity niya, pag iniluwal ka niya, dapat tanawin din nating utang na loob. Kasi sa 9 months na pinaglihi ka ng magulang, 9 months kang binitbit, tinuloy kang mabuhay sa mundo eh. Actually, yung 9 months na lang na bitbiting ka ng magulang mo sa kanyang sinapupunan, pasalamat ka na sa Diyos yun. Yung naipanganak ka dito sa mundo, whether, whether napaampun ka or ano, whatever it is, kung talagang ikaw ay mauunawaan mo lang yung mga ganyan kalalalim, mga ka-shoppers. Di ba? Nakukuha niyo po yung ating gustong ano, i-share. Eh minsan nga, yung iba kaya nag-aapon, walang anak. Kaya ikaw yung sumaserteng na ampon, edi ikaw yung papamamanahan. Di ba? Napakaswerte mo naman nun. Eh, whatever situation, ipagpasalamat natin sa Diyos. Kasi binigyan pa rin tayo ng buhay. Kasi wala namang kwenta lahat ng kayamanan dito sa mundo, mga ka-shoppers. Iiwan din natin yan pag tayo ay nawala na. Tayo ay namatay na. Hindi natin mabibitbit lahat yan. Kahit billion pa ang kitain mo, billion pa ang maging asset mo. Lahat tayo pare-pareha sa isang kwadradong lupa. Doon tayo lahat ang punta. Temporal lang lahat ng bagay dito sa mundo. Kaya wag nating papakinuin, gagawing Diyos ang ano, mga pansalibutang karangalan, pansalibutang kayamanan. Wala lahat yan, mga ka-shoppers. Di ba? Kumbaga, temporal lang lahat dito sa mundo. Lilipas ang buhay ng taong pahiram ng Diyos sa atin. Pero ang pangarapin natin, yung paggawa ng mabuti, para yun yung maging basihan habang nabubuhay tayo. Kasi doon tayo huhukuman din ng Diyos. Kung ikaw ay makakalakip sa buhay ng walang hanggan. Yun talaga, pangarapin natin yun, mga ka-shoppers. Di po ba? Kaya sabi ko nga, andyan ang Diyos, hindi liko ang Diyos para limutin ang ating mabubuting gawa, mga ka-shoppers. Kaya ang paggawa na mabuti ay hindi magbubunga ng masama. So, tuloy lang tayo sa paggawa, mga ka-shoppers, ng kabutihan sa pamilya natin, sa kapwa-tao natin, sa kamag-anak natin, sa kapitbahay natin, sa kaibigan, sa lahat ng tao. Kung may kapasidad man lang tayo, gawin natin, mga ka-shoppers. Ayan po. So hanggang dito po tayo, mga ka-shoppers, sa ating naipaglingkod. Salamat po sa Diyos sa inyong oras ng pagsama po sa akin sa talakayan na ito at naway maging silbi ito at malaking tulong po para sa ating lahat, mga ka-shoppers. So magandang araw po, magandang gabi, anong oras makarating sa inyo itong ating naging usapan na ngayon. At ako'y nagpapasalamat at salamat po sa Diyos sa mga wisdom na itinatawid sa atin at naibabahagi naman sa ating lahat po, mga ka-shoppers. Ito po muli si Kusal BC, ang inyong pangkalatang lingkod dito kay EMS. Salamat po sa Diyos, and to God all be the glory. God bless us all. Salamat po sa Diyos, mga ka-shoppers. God bless po.